Ilang taon ka na? 14. 14. Opo. Ano trabaho mo? Mechanic. Mekaniko. 14 years old, nagmi-mechanic na. Very good. Ha? Si nanay naman, pangalan ni nanay? Marites po. Ha? Marites po. Marite, nanay Marites. Ito bahay niyo. Ryan, kumusta ka na? Oo, mayroon po yun. Mahirap ang buhay. Opo. Sabi ng nanay mo, ikaw ang nagtatrabaho, ikaw ang breadwinner. Nagtatrabaho po ako para sa mga kapatid ko, para may bawon sila araw-araw. Nagtatrabaho ka para sa mga kapatid mo. Anong trabaho mga ginagawa mo? Naghanap po ng ng gamit ng sasakyan. Naghahanap ka na Doon sa San Carlos. sa talyer. Oo. So marunong ka na magmekaniko. Gaano kahirap mawalaan ng tatay? Mahirap po. Bakit? Hello po. Magandang hapon po. Ano po yun po? Kumusta ka na dyan? Ano pangalan mo, kuya? Ngayon. Ryan. Si nanay. Nay, magandang hapon. Kumusta kayo dito? Bali po kayo. Ako si Daddy Frankie. Okay lang pumasok kami? Opo. Makikipagkaibigan lang, okay lang? Okay. Ano pangalan ni kuya? Ryan. Ryan. Ilang taon ka na? 14. 14. Opo. Ano trabaho mo? Mechanic. Mekaniko. 14 years old, nagmi-mechanic na. Very good. Ha? Si nanay naman, pangalan ni nanay? Marites po. Ha? Marites po. Marite, nanay Marites. Ito bahay niyo. Pwede ba tayong umupo? Mga pagkwentuhan sa inyo? Ano po kayo? Sige, upo ka. Upo ka, kuya. Dito ka, kuya. Si nanay, upo si nanay. Tabi po kayo. Yan. Yan, magandang hapon. Nag-lunch na po ba kayo? Opo. Ilan taon si nanay? 37 po. 37. Ilan po anak niyo? Dito po. Anong pangalan mo ulit? Ryan. Si Ryan. Si Ryan, panganay? Hindi, pangalawa po. Pangalawa. Ilan taon ng panganay? Ano po? 17 po. 17. Nasaan yung panganay? Nasa ano po, may ginagawa sa project nila. Sa? May project po sila. Nag-aaral. Opo. Nag-aaral. Si Ryan naman? Nag-aaral din po yan. Para Nag pag Sabado, saka nagtatrabaho po siya. sa Sabado nagtatrabaho. Saan po ang asawa niyo? Wala na po siya. Nasaan na po? Ano ikinamatay niya? Ano po? Komplikasyon po. Nagkasakit. Po. Kailan siya namatay? Noong December 26 po. Bago pa. Po. Hindi niyo siya napadoktor, napagamot? Napag-apak din po kasi ako na hindi na siya bumalik. So, nung nabubuhay ang asawa niyo, anong trabaho niya? Nag-ano po siya, nagtatinda po siya ng mga mais vendors po ng pinatog po. Mais vendor, mga binatog. Opo. So, nung nabubuhay siya, kumusta naman ang buhay-buhay niyo? Is lang naman po. Ayos lang. Kain ng tatlong beses sa isang araw. Nakakaraos. Pero po ngayon, Ngayon, kumusta naman ngayon? hirap ang buhay ko. Bakit? Wala po kami hanap buhay. Ito lang ang anak ko pag pag Sabad na ng araw lang po siya nakakaano po. Si Ryan. Ay, ba't umiiyak na si Ryan? Ryan, kumusta ka na? Oo, mayroon po yun. Mahirap ang buhay. Opo. Sabi ng nanay mo, ikaw ang nagtatrabaho, ikaw ang breadwinner. Nagtatrabaho po ako para sa mga kapatid ko, para may bawon sila araw-araw. Nagtatrabaho ka para sa mga kapatid mo. Anong trabaho mga ginagawa mo? Naghanap po ng gamit ng sasakyan. Naghahanap ka na Doon sa San Carlos. sa talyer. Oo. So marunong ka na magmekaniko.
Hindi, nag-abot lang po ako ng... Helper ka sa mekaniko. Very good. Ba't mo ginagawa yun? Magtrabaho, ilang taon ka pa lang. Para sa mga kapatid ko po. Okay. Magkano sweldo mo? Pag marami pong nagawa namin, 200. Pag wala, 100 lang po. Gaano ka kadalas pumapasok sa trabaho mo? Meron Saturday, Sunday. po. Gaano kahirap mawalaan ng tatay? Mahirap po. Bakit? Nagtatrabaho. Walang nagtatrabaho. Wala nag-ano ng ano. Mga pagkain namin. Walang naghahanap buhay para sa pagkain nyo. Oo. Mabuti, nagtatrabaho ka. Opo. Paano mo pinagkakasya yun? Paano nyo pinagkakasya kung ikaw lang magtatrabaho? Ano po? Hindi na po ako nagbabaon sila lang. Ay, hindi ka nagbabaon pag pumapasok ka. Po. Sila lang. Yung mga kapatid mo lang. Kaya mo yun? Opo. Kakayanin ko po. Kakayanin mo. Bakit? Para hindi sila magutom. Ay, para hindi magutom yung mga kapatid mo. Napakabait mo naman, Ryan. Napakabait mong kapatid. Napag-alaman ko pa dyan sa labasan kung saan-saan ka raw nakikiupa para lang kumita ng pera. Opo. Bakit parang sanay na sanay ka sa trabaho? Opo. Paano mo natutunan yung maghanap buhay, magtrabaho? Sa papa ko. Sa papa mo, tinuruan ka niya. Sa yung kasama ko po. Nasa bukid kami. Lagi kang sinasama ng papa mo nung nabubuhay pa siya. Opo. Tinuruan kayo magtrabaho. Opo. Siya po yung kasama ko. Kung nasa bukid kami. Ano? Siya yung kasama ko pag nasa bukid kami. Pag nasa bukid. Opo. Anong nararamdaman mo ngayon? Biglang nawala yung tatay mo. Ikaw na lang mag-isa maghanap buhay. Masakit ko sa dulo po. Nawala na po sila. Masakit pa rin hanggang ngayon. Opo. Laban lang, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Opo. Anong grade ka na? Grade 8. Grade 8. Ano bang pangarap mo paglaki? Mekaniko. Mekaniko? Opo. Laban lang. Opo. Huwag kang bibitaw, ha? Si nanay naman, Nay. 14 pa lang siya. Parang siya yung naghahanap buhay ninyo ngayon. Anong nararamdaman mo ngayon, Nay? At yung anak mo na sa edad niyang yan, napipilitan na siyang maghanap buhay para sa inyo. Naawa din po ako. Umisa pag hindi dito natutulog na aga-aral, hindi ako makatulog. Bakit hindi siya natulog dito? Doon siya natutulog pag nagtatrabaho siya. Na pag nag-aaral na din po ako. Ngayon, mahirap ang buhay kasi kaya kinakaya na namin. Wala ka bang magulang dito, Nay? Ngayon po, yung nanay ko lang po. Wala ding hanap buhay. Matanda na. Mga kapatid nyo? Kaso mahirap din ang buhay nila. Mahirap din ang buhay. Kagaya ngayon, anong inulam nyo kanina, Ryan? Tanghalian? Wala po. Gulay. So, bukas papasok ka. Opo. May baon yung mga kapatid mo. Wala po. Wala pa. Paano bukas? Sige po lang.
Hanap ako ng trabaho. Maghahanap kang trabaho. Bukod sa pagmimekaniko, ano pa yung mga alam mong trabaho? Magtinda ng blinds. Nagtitinda ka rin ng blind. Gawa. Maggawa. Marami kang alam na trabaho. Po. Mabuti tinatanggap ka sa edad mong yan. Siyempre, underage ka pa. Tingin ba hindi po? Ako tinatanggap. Ay, yung iba ayaw nila. Opo. Sinasabi nila bata po. Bata ka pa. Sabi ko, hindi na ako bata. Pero ang totoo niyan, alam mo, bata ka pa, 14, underage pa. No? Paano yung mga barkada mo? Hindi ka na nakikipaglaro ngayon. Hindi na. Opo. Pagtatrabaho na. Bakit napakasipag mo? Para sa mga kapatid ko para magkatapos sila sa para. Okay. Gaano mo kamahal yung mga kapatid mo? Mahal naman. Mahal na mahal. Okay. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo yan? Hindi po. Okay. Napakaswerte ng nanay mo kasi nagkaroon sila ng anak na kagaya mo. No? Opo. Yung kuya mo naman, yung panganay. Kuya o ate yung panganay? Kuya. Nagtatrabaho din siya. Opo. Mahihain yung panganay. So, ito talaga siya ang naghahanap buhay. Nay, actually, nababalitaan kaya kami narating dito dahil nabalitaan namin yung nangyari sa inyo. Isang kapitbahay ninyo ang nagsumbong kay Daddy Frankie. Yun nangyari sa inyo. Kaya kami nandito. Pwede bang ilarawan mo sa amin kung anong klaseng anak si Ryan? Kasi nababalitaan namin kung ano yung gaano siya kasipag, na parang siya yung bumubuhay sa inyo ngayon. Pwede bang ilarawan mo si Ryan sa amin? Gusto kong malaman sa nanay mismo kung anong ginagawa niya. Pag hindi siya po, pag walang pasok, naghahanap po siya ng mga pagkakitaan niya para may pambili ng bigas. Minsan, pag hindi siya pumapasok, sabi ko sa kanya, kahit nga wala na silang baon, at papasok lang sila. Ang hirap kasi nawala na yung asawa ko. Maliliit pa yung mga bata. Hindi ako makapagtrabaho. Hindi ko kaya silang iwan na Ito yung bunso. Opo. Hindi pa Wala pang isang taon to, nawala na yung papa niya. Napakahirap ba mawalan ng ka-partner? Asawa? Ay, po. Mabuti Ryan na inabot ka namin dito. No? Kanina nung lunch, anong ulam nyo? Kulay po. Gulay. Nay, tanong ko lang. Siyempre, ang nag-aalam ko, nararamdaman ko naman yung hirap. Timano, mahirap na ang buhay. Pero nung nawalan ka ng asawa, alam ko mas mahirap. Ano yung pagkakaiba noon na nandyan pa yung asawa mo tapos sa ngayon? Kahit nung buhay pa siya, kahit mahirap ang buhay, pero mas maano pa kaysa ka ngayon. Sobrang hirap po namin ngayon. Naawa po ako sa mga anak ko kasi wala po akong maibigyan ng masarap na pagkain sa kanila po. Yung mga ulam nila, puros gulay lang. Wala ibang pag pag hinahanap nila yung ibang ulam, wala na. Tiyaga nyo lang po. Sabi ko sa kanya, kakaraos din tayo. Kasi ang hirap kasi. Nay, pag umuwi si Ryan, sabi niya sweldo niya 200. Po, Paano mo ibinabudget yung 200? pag wala kaming bigas, 1 kilo lang po. Tapos,
kung ano, bibili na lang sila ng noodles. So, kaya kukuha na lang ako ng mga gulay dyan sa ano. Yun lang. Tama yun, Nay. Priority mong bilhin, bigas, ang ulam, walang problema yung maggulay-gulay tayo araw-araw. Mas mabitamina yun, no? Kaysa yung mga noodles. Ang noodles, pansamantala, alternative lang yan. Ganun talaga ang buhay. May mga bagay talaga or may mga pangyayari na dumarating sa buhay natin. Ayaw at gusto natin, minsan darating talaga yun. Pero sadyang may plano si God kung bakit nangyayari yun, no? May mga purpose. Kuya Ryan naman, si Kuya Ryan, anong pakiramdam mo mula nung nawala na yung tatay mo na lagi mo siyang kasangga, lagi mong kasama? Mahirap po. Mahirap po na wala na sila kasi wala na pong nagtatabraw, wala na po. Wala nang taga-ano sa amin dito. Walang gumagabay. Opo. Walang kasing sarap talaga pag kumpleto ang pamilya, no? Kahit mahirap, pag nandyan ang magulang, andyan ang nanay, tatay, parang napaka-komportable ng buhay ng mga anak, no? Opo. Ngayon, parang kulang talaga, no? Napakahirap isipin, parang walang kasiguraduhan. Pero ganun pa man, kailangan lumaban, no? Opo. Harapin yung pagsubok na yan. Umiiyak si Ryan, mga kababayan. Ramdam ko yung hirap na pinagdadaanan niya bilang kuya. Siya yung nagpupursige maghanap buhay daw para sa kanyang mga kapatid. Hanggang kailan ka magtatrabaho, Ryan? Kaya gusto ko magtabraw para matulungan ko sila araw-araw. Hanggat kaya. Opo. Kaya ko po. Sa laban lang, no? Opo. Ganun talaga. Mahirap ang buhay. Pero tandaan mo, Ryan, mangarap ka lang, huwag kang susuko. Alam ko malayo ang mararating mo. Tama yung sinabi, ginagawa mo, magmekaniko ka, helper ka, katagalan matututo ka. Malaki ang potensyal ng batang masipag, lalo na sa pagmimekaniko. No? Opo. Sa pilitin mo makapagtapos, makapag-aral kahit anong hirap. Opo. Lagi kang magpipray kay God, ha? Opo. Ito mga kababayan, ramdam na ramdam natin kay Ryan. Ayon sa kanya, sobrang hirap, no? Na mawalan ng magulang. Nawalan siya kasi ng tatay, na siya yung lagi niyang kasama. Kaya sana mga kababayan, lalong-lalo na sa mga panood ng bidyong ito, yung mga iba na parang binabaliwala nila yung kanilang magulang. Pakamahalin natin ang ating magulang. Dahil pag wala na, iiyak na lang tayo. Ha? Kuya Jesse, pahingi isang sakong bigas. Yan, may dala akong bigas. Sana makatulong sa inyo. Maraming salamat po. May bigas pa ba kayo? Wala na rin po. Wala na. Pera, may budget kayo? Wala din po. Wala. So, nga eh. Kanina po, nang-aalala po ko kasi dumating na yung ano ng kuryente namin. Wala akong pambayad. Dumating na ang billing ng kuryente. Oo, wala na kayo, wala akong pambayad. Kaya dito lang ako sa loob. Niisip ko kung saan ako pupunta. Kung mga umutang. Pag nangutang ka, sino magbabayad? Si Ryan? Wawa naman si Ryan. Hindi na niya na-enjoy yung pagkabata niya. Sub-sub na lagi sa trabaho. No? Pero Ryan, tandaan mo, hindi araw-araw ganyan ang buhay natin, ha? Opo. Minsan ba dumarating din ba sa isip mo na mainggit sa mga bata na kasing edad mo na naglalaro lang, may pera, may nanay, may tatay? Opo. Inisip ko minsan. Hindi pa nabubuhay ang pera na. Sige dyan, bandam. Salamat. Peace.
Sige, bandam, thank you. Ano ka mo, Ryan? Inisip ko minsan, nung wala na si Papa ko, hindi na po ako nakakaan sa mga bata. Inisip ko na lang tabraw para sa mga. Hindi mo na inisip maging bata. Opo. Trabaho na lang inisip mo. Opo. Okay. Laban lang. Ryan, i-upload namin tong video to. Maraming makakapanood. Anong mensahe mo sa mga bata na naglalaro? Binabaliwala yung magulang. Siyempre, naramdaman mo kung gaano kahalaga ang magulang. Anong mensahe mo sa mga bata na makakapanood para kapulutan ng aral? Huwag silang sasagot. Sige, sabihin mo para maparinggan ng mga bata. Mali ng magulang para sulitin pag nandiyan pa sila. Pag wala na sila, wala na. Wala na mag-ano sa kanila mag-aso. Tapos wala na mag-ano sa mga pagkain nila. Tapos wala na mag-hanap buhay. Huwag sila puro. Okay. Masakit sa damdamin mga kababayan, mga ganitong bata na bata pa lang, napipilitan ng mag-aral. Pero kagandahan, bago nawala yung tatay, naturuan siya magtrabaho, no? Dahil yun talaga, yung kapalaran minsan. Pero hindi porkit ganon, ay susuko na lang tayo. No? Dahil hindi natutulog ang Panginoon. Di ba, Nay? Nay, may dala akong bigas. Sana makatulong po sa inyo. Po, maraming salamat po. Maraming salamat. Dumating po kayo. Ha? Buti po, dumating po kayo. Sige. At hindi lang yan, magbibigay din ako ng pambili ninyo ng ng ulam para sakali makadagdag pambaon ng mga bata. Ano, Nay? Yung kamay mo, Nay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maraming salamat po sa inyo. Sana po marami pa kayong matulungan. Kagaya namin po. Sana makatulong yung perang yan. Opo, maraming bagay na po sa amin to. Anong unang-una mong gagawin sa pera? Babayadan ko po yung pagkailan po namin. Tapos yung pagkain ng mga anak. Maraming salamat po sa inyo. Ryan, lapit ka kay nanay. Okay. May baon na po sila bukas. May baon na sila bukas. Ryan, gaano mo kamahal ang nanay mo? Mahal na mahal. Okay. So, dahil ikaw ang tumata yung tatay, parang panganay, huwag na huwag mong pababayaan mga kapatid mo, ha? Opo. Nanay mo, huwag mong pababayaan. Opo. Anong aasahan ni nanay sa'yo? Sila magtatabraw po ako, mag-aaral po ako mabuti. Okay. Para itaguyod po sila. Para itaguyod mo sila. Opo. Very good. Ha? Tapos umiwas ka sa mga barkadang hindi maganda, ha? Opo. Huwag kang mag-iinom-inom, huwag magbisyo, ano? Opo. Masisira ang kinabukasan mo once na pumasok ka sa mga ganung barkada. Opo. Doon magsisimula. No? Opo. Piliin mo yung kaibigan mo. Kasi sabi nila, kung ano yung nasa surround, kung ano yung nasa paligid mo, malamang maging ganon. Opo. Kaya kung ang pinupuntahan mo yung mga mekaniko, pinupuntahan mo yung nagtatrabaho araw-araw, ganon din magiging habit mo. Pero kung ang pupuntahan mo yung sa mga barkada, malamang magiging palainom, di ba? Opo. Pangit yun, no? Okay? So, yan. Salamat at napuntahan ko kayo dito. Ryan, anong masasabi mo at nakapasyal si Daddy Frankie dito? Maraming salamat po, Daddy Frankie, nakapasyal po kayo dito. At salamat sa binigay niyo po. Yeah. Maraming salamat po.